Maghapon siyang nakaupo sa harap ng isang simbahan, tahimik na nagmamasid sa mga taong dumadaan. Suot niya ang kanyang simpleng kasuotan, isang manipis at kupas na t-shirt, at pantalon na tila napunit sa paglipas ng panahon. Ang kanyang katawan ay balot ng itim na body paint, na sinadyang pairan upang magmukhang marumi at aba. Siya si Ethan Carter, apo ng kilalang negosyanteng si William Carter, at panganay na anak ng tagapagmana ng pamilya, si Matthew Carter. Sa kabila ng kanyang posisyon bilang susunod na chairman ng kanilang kumpanya, pinili niyang ipagpaliban ang tungkulin upang maghanap ng isang babaeng tunay na magmamahal sa kanya, hindi dahil sa kanyang kayamanan o impluwensya. Sa kanyang pribadong silid, isa-isa niyang tinanggal ang mga prosthetics, mascara, at kasuotan na ginamit upang magpanggap bilang isang pulubi. Tahimik siyang pinagmamasdan ng kanyang tapat na kanang kamay na si Ben, na tila hindi mapigilan ang pagngiti habang nakatingin sa kanya. Boss, bakit mo pa kailangang gawin ang ganito? Hindi ba't mas madali kung sundin mo na lang ang mga plano ng iyong lola para sa mga blind date? Tanong ni Ben na puno ng pagtataka. Ngunit ngumiti lamang si Ethan at mahinahong sumagot, gusto kong makilala ang isang babaeng magmamahal sa akin, hindi sa aking pangalan o kayamanan. Gusto kong makita kung sino ang makakakita ng halaga ko kahit sa ganitong anyo. Pero, boss, sagot ni Ben, ang mga babaeng pinipili ng iyong lola ay mula sa mga kilalang pamilya. Siguradong karapat-dapat sila sa'yo. Umiling si Ethan at tumugon, hindi lahat ng may pangalan ay may purong intensyon. Ayoko nang makatagpo ng mga babaeng gagamitin lang ako para sa kanilang pansariling interes. Gusto ko ng tunay na pagmamahal, Ben. Matapos linisin ang sarili, tumungo si Ethan sa banyo upang maghanda para sa isang engranding party sa isang 5-star hotel. Habang naglalakad siya sa lobby, agad niyang napansin ng isang babaeng elegante ang kasuotan ngunit tila may masamang ugali. Pinapagalitan nito ang isa sa mga staff ng hotel, na sa kanyang tingin ay walang kasalanan. Sa pagnanais na mas makilala ang sitwasyon, paimpol siyang lumapit sa receptionist desk at kumuha ng isang pamphlet, kunwari nagbabasa habang pinakikinggan ang pag-uusap. Habang pinagmamasdan niya ang tagpo, naisip niyang tunay ngang hindi lahat ng maganda sa panlabas ay maganda rin sa loob. Sa kabila ng kanyang posisyon sa lipunan, nanatili siyang mapagpakumbaba, umaasang makakahanap ng isang babaeng may mabuting puso na handang mahalin siya sa kabila ng lahat. Ano ngayon ang gagawin mo? Kaya mo bang bayaran ang gown ko? Mas mahal pa ito sa buhay mo, galit na sigaw ng babae, puno ng pagmamataas. Ngunit laking gulat niya nang biglang sumagot ang babaeng kanina lamang ay nakayuko, walang imik, at hinahayaan siyang murahin. Ngayon, nakataas na ang kilay nito, at may lakas ng loob na tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Anong sinabi mo, madam? Iyang gown mo, mas mahal pa sa buhay ko, matapang na tanong ng babae. Pasensya na, pero hindi na ako papayag. Manager ako ng hotel na ito. Pero kahit ano pa ang posisyon ko rito, wala kang karapatang tumbasan ng materyal na bagay ang buhay ko o ang buhay ng kahit sino. I'd mando mo ako kung gusto mo. Ay patanggal mo ako sa trabaho. Pero kahit saan tayo makarating, walang korte ang tatanggap ng katwiran mong iyan, madiing sagot ng babae, puno ng dignidad. Dagdag pa niya, natapunan lang ng alak ang damit mo, pero anong ginawa mo sa tauhan namin? Ipinahiya mo siya sa harap ng lahat. Hindi pa ba sapat yun? Ngayon, pati ako, gusto mo pang ipahiya. Okay na nga sana para makabawi kami sa'yo, pero ang sabihin mong mas mahal pa ang damit mo sa buhay ko. Isang malaking kalokohan iyan. Hindi nakapagsalita ang babaeng mayaman. Hindi niya inakala na may lakas ng loob ang isang empleyada ng hotel na sagutin siya ng ganoon. Akala niya, gagawin ng lahat ng staff ang anumang nais niya para lang ma-please siya bilang guest. Kaya nang talikuran siya ng babae, nagtitili ito sa galit. Dumating ang mga kasama nito at hinayla na siya palayo habang patuloy ang kanyang pagwawala. Samantala, ang babae, si Cassandra, ay nanatiling kalmado ngunit matatag. Hindi niya hinayaang maapakan ang kanyang dignidad o ang dignidad ng kanyang mga tauhan. Pagkaraan ng ilang oras, ang babaeng mayaman ay bumalik sa hotel, tila may iniisip. Lumapit siya sa reception desk at nagtanong, Miss, sino ba yung manager na iyon na nakipagsagutan sa akin kanina? Ah, si Ma'am Cassandra po, sagot ng receptionist na may ngiti sa labi. Napakabait po ni Ma'am. Kahit anak mayaman siya, napaka down to earth.
Hindi siya nangaapak ng tao, at pantay-pantay ang tingin niya sa lahat, mahirap man o mayaman. Kaya nga po mahal na mahal siya ng mga empleyado rito. Napatango na lamang ang babaeng mayaman. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman, ngunit tila may kakaibang paghanga siyang nararamdaman para kay Cassandra. Sa kanyang pag-alis, nagbilin siya na huwag ipaalam kay Cassandra na nagtanong siya tungkol dito. Pagkaraan ng ilang araw, isang lalaking nakadamit tulad ng pulubi ang naghintay sa waiting shed malapit sa hotel. Siya si Ethan Carter, isang tagapagmana ng malaking kumpanya, ngunit piniling magpanggap bilang isang ordinaryong tao upang hanapin ang babaeng magmamahal sa kanya nang walang kinalaman sa kanyang kayamanan. Habang nagtatago sa gilid, nakita niyang dumating si Cassandra, nagmamadali upang maghintay ng bus. Sa kabila ng kanyang yaman, mas pinipili nitong mag-commute kaysa bumili ng sariling sasakyan. Hinangaan niya ang pagiging simple nito. Nang bumuhos ang ulan, sinubukan ni Ethan na makuha ang atensyon ni Cassandra. Lumapit siya sa mga tao at nagsimulang manghingi ng barya. Ngunit sa halip na tulungan siya, isang babae ang sumigaw, "Ano ba? Umalis ka nga rito. Ang dumi-dumi mo, nakakadiri." Hindi sumuko si Ethan. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang positibo. Umaasa siyang balang araw, mapapansin siya ni Cassandra, at makikita nito ang tunay niyang pagkatao, hindi bilang isang pulubi, kundi bilang isang lalaking may dalisay na layunin. Habang patuloy na binubugbog si Leon ng mga lasing na lalaki, isang sigaw ang pumukaw sa kanilang atensyon. "Hoy, tama na yan," malakas na boses ni Cassandra, puno ng tapang. Lumapit siya ng walang pag-aalinlangan, kahit na alam niyang maaaring mapahamak siya. "Ano bang ginagawa niyo? Wala kayong karapatang saktan ang taong ito," galit niyang dagdag. Isa sa mga lalaki ang tumawa ng mapanlait. "Bakit? Sino ka ba? Shota mo. Huwag kang makialam kung ayaw mong madamay." Ngunit hindi natinag si Cassandra. Shota o hindi, hindi dahilan ng pagiging pulubi niya para apihin niyo siya. "Kung may problema kayo, ako ang harapin niyo." Itinaas niya ang kanyang kamay, hinanda ang sarili kung sakaling siya naman ang saktan ng mga ito. Napangisi ang isa sa mga lalaki, tila tinatansya ang tapang ng babae. "Ang tapang mo pero tingnan natin kung hanggang saan yan." Bigla niyang hinablat ang braso ni Cassandra, ngunit mabilis itong pumiglas. Sa kabila ng takot, ginamit niya ang kanyang bag upang ipangharang at ipagtanggol ang sarili. "Bitiwan mo ako," sigaw niya. Dahil sa kaguluhan, napansin ni Leon ang nangyayari. Kahit sugatan at nanghihina, pilit siyang tumayo. "Huwag niyo siyang galawin," sigaw niya, puno ng determinasyon. Sa pagkakataong iyon, tila nagkaroon ng bagong lakas si Leon. Tumayo siya at hinawakan ng isa sa mga lalaki, pilit itong inihiwalay kay Cassandra. "Kung ako lang, ayos lang. Pero huwag na huwag mong idadamay ang ibang tao," aniya, kahit nanginginig ang boses. Napansin ng mga lasing na lalaki na unti-unti nang napapansin ng ibang tao ang kanilang ginagawa. "TSK, swerte nyo ngayon," sabi ng isa, sabay tulak kay Leon. Agad silang umalis, nagmamadaling mawala sa lugar. Nang makaalis ang mga lalaki, agad na lumapit si Cassandra kay Leon. "Okay ka lang ba? Dapat hindi mo na sila hinarap. Tingnan mo yang sarili mo, puro kasugat." Ngunit ngumiti lang si Leon. "Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka mas malala pa ang nangyari." Napabuntong hininga si Cassandra habang inilalabas ang panyo mula sa kanyang bag. "Hay nako, kuya, ang tigas ng ulo mo. Tara, gamutin natin yang sugat mo." Habang pinupunasan ni Cassandra ang sugat ni Leon, hindi niya maiwasang mapansin ang malalim na tingin nito sa kanya. "Bakit ganyan ka makatingin?" tanong niya, bahagyang namumula ang mukha. Umiling si Leon, ngunit may maliit na ngiti sa kanyang labi. "Wala lang. Ngayon ko lang napatunayan na may mga tao pa rin palang tulad mo." Isang taong handang tumulong kahit hindi niya kilala. Bahagyang natawa si Cassandra, pilit na tinatakpan ang kaba sa kanyang dibdib. "Ewan ko sa'yo. Basta, huwag mo nang uulitin to ha. At saka, huwag kang aalis dito. Babalik ako mamaya para tiyaking maayos ka na." Tumango si Leon, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi siya basta pulubi. Sa kabila ng lahat, ang araw na iyon ay nagpatibay ng kanyang paniniwala, si Cassandra ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Habang nakaupo si Leon sa maliit na sofa ng apartment ni Cassandra, hindi niya maiwasang mapansin ang simpleng kagandahan ng paligid.
Walang marangyang kasangkapan, ngunit bawat sulok ng lugar ay maayos at malinis. May mga larawan ng pamilya sa dingding, na tila nagpapakita ng masayang alaala ng dalaga kasama ang kanyang ina. Pasensya ka na talaga, ha? Muling sabi ni Cassandra habang nag-aayos ng ilang gamit sa mesa. Hindi ko talaga akalaing aabot sa ganito ang araw natin. Ngumiti si Leon, pilit na itinatago ang tunay niyang pagkatao. Hindi mo kailangang mag-sorry. Sa totoo lang, ngayon ko lang ulit naranasan ang ganitong kabutihan mula sa ibang tao. Napahinto si Cassandra at tumingin sa kanya. Talaga, wala bang tumutulong sa'yo? Kahit man lang pagkain o tirahan. Umiling si Leon. Minsan, oo. Pero mas madalas, tinitingnan lang kami ng mga tao na parang hindi kami tao. Parang wala kaming karapatang mabuhay. Napabuntong hininga si Cassandra. Nakakalungkot. Ang dami-daming may sobra-sobra, pero ang hirap sa kanila magbigay kahit konti lang. Bakit kaya ganun? Hindi sumagot si Leon. Sa halip, tinitigan niya ang dalaga, na tila ba nag-iisip ng malalim. Ang mga salitang binitiwan nito ay tumago sa kanyang puso. Hindi niya akalaing may isang tao na magpapakita ng ganitong malasakit sa kanya, lalo na sa kabila ng kanyang kasalukuyang anyo. Alam mo, patuloy ni Cassandra, hindi ko iniisip na ang pagiging mahirap ay isang kahihiyan. Ang mas nakakahiya ay yung may kakayahan kang tumulong pero pinipili mong hindi gawin. Napatitig si Leon sa dalaga. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may taong tunay na nakakaintindi sa kanya. Hindi lang siya basta naaawa, nakikita nito ang kanyang pagkatao. Salamat, mahinang sambit ni Leon. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang kabutihan mo. Ngumiti si Cassandra. Hindi mo kailangang magbayad. Ang mahalaga, safe ka. Pero kung gusto mo talagang suklian to, siguro, maging mabuti ka rin sa iba. Tulungan mo rin ang iba kung kaya mo. Napangiti si Leon sa sinabi ng dalaga. Sa loob-loob niya, nais niyang sabihin ang totoo, na hindi siya isang karaniwang pulubi, na may kakayahan siyang tumulong ng higit pa sa inaakala nito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa ito ang tamang panahon. Habang lumalalim ang gabi, nagpaalam si Leon na aalis na. Ngunit bago siya makalabas ng pinto, tinawag siyang muli ni Cassandra. Leon, tawag nito. Kung kailangan mo ng tulong, bumalik ka lang dito, ha? Huwag kang mahihiya. Tumango si Leon, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi niya hahayaang maabala pa ang dalaga. Sa halip, nangako siya sa sarili na gagawin ang lahat upang suklian ang kabutihan nito, hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita, kundi ng mga gawa. O maligo kahit magbihis, andan ang banyo, itinuro pa nito ang banyo habang inaabot ang tuwalya. Hindi na. Uuwi na ako, baka may makakita sa akin dito, nag-aatubili niyang sagot. Hindi wala namang makakarinig sa atin rito kasi siliado ang mga pader at tingnan mo, lumalakas na ang ulan. Mukhang may bagyo ngayong gabi, dito ka na matulog, okay lang sa akin. Mukhang hindi ka naman gagawa ng masama, salita pa nito na nagpapakita na talaga ng malaking pagtitiwala sa kanya. Halos may isang oras siyang naligo. Sinulit na niya dahil sa totoo lang ay init na siya sa kanyang sitwasyon. Napakahirap pala talagang maging isang pool ube, kinakailangan niyang yakapin ang dumi at literal na marumi. Nang makalabas na siya ay muling kumalam ang sikmura niya. Nang mapatingin siya sa dalaga, nazarap na ito sa maliit nitong lamesa. Halika na, kumain muna tayo, nakangiti pa nitong aya sa kanya. Lumapit naman siya at hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Isang bowl ng instant noodles at kanin ang nasa harapan nila, may ilang pirasong itlog din ang nakahain kasama ng mga ilan pang mga ulam. Pasensya ka na ha, yan lang ang nailuto ko, naubusan pala ako ng stock. Bibili nga rin sana ako kanina kaya lang nagkagulo naman, saad pa nito. Oh, okay lang, pulubi lang naman ako, hindi mo kailangang mag-sorry, sabi naman niya. Ngunit padubog na nilapag ni Cassandra ang hawak nitong tinidor, napatingin naman siya sa dalaga. Alisin mo na ang salitang lang, kasi nakakababa ng moral ang salitang yan, sabi naman nito na nakataas na ang isang kilay. Lumalabas ang katarayan nito kapag hindi nito gusto ang mga naririnig. Muli na itong umiti nang makita siyang maganang kumakain. Nang matapos silang kumain, hinugasan nito ang pinagkainan nila at matapos noon ay sumunod ito sa kanya. Nakatayo kasi siya sa may terrace ng bintana, doon ay kitang-kita niya ang malawak na paligid, ang mga nagkikislapang ilaw ng mga establishment.
Oo nga pala, ako nga pala si Sophia Green, yang company pagmamayari ng papa ko, itinuro pa nito ang labas upang maipakita ang pangalan ng kanyang ama. Napatango lamang siya. Iniisip niya habang tinitingnan ng dalaga kung bakit sobrang bait naman yata nito. Mabait ngunit matapang na babae ang unang naging impresyon niya kay Cassandra kaya hinihiling niya na sana ay hindi ito magalit sa kanya kung malalaman nito ang tunay niyang pagkatao. Lumipas pa ang 6 na buwan na nagpapanggap siyang pulube, pero matapos ang tagpong iyon sa kanila, naging malapit na silang magkaibigan ni Cassandra. Palagi niya itong inaabangan sa bus stop at sinasabayang maglakad sa daan. Sa puntong iyon, hindi na siya masyadong madungis pero humiram pa rin siya ng mga lumang damit na pangmahirap lang talaga, sinisigurado na lang niyang malinis iyon at hindi siya mabahong tingnan. Gusto kasi niyang simulang ligawan ang dalaga at doon na niya malalaman kung mapapa-oo ba niya ito. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Cassandra sa kanya. Napapakamot naman siya sa batok habang hawak niya ang isang plastik na may lamang lukot na tinapay at isang plastik na may lamang palamig. Nabili niya iyon sa may Luneta Park kanina nang madaanan niya. Ah, pasensya ka na. Oh, abot niya sa plastik na may lamang palamig, sabay bigay din ng tinapay. Nako, nag-abala ka pa. Ikaw, kumain ka na ba? Tanong din nito na umiti pa sa kanya. Hinayla siya ni Cassandra sa isang upuang bato. Nasa labas sila ng building ng hotel at umupo sa mga upuang bato roon. Oh, okay lang ba na umupo ka rito? Tanong niya. Oo naman, hindi naman ako maislan. Ikaw, kumain ka na ba? Tanong nitong muli. Ngumiti lang siya at tiningnan ng dalaga. Ah, oo, kumain na ako, sagot pa niya at naupo rin siya sa dalaga, ngunit lumayo siya ng kaunti. Oh, bakit ang layo mo? Hindi naman tayo magkagalit, para ka namang iba, ang tagal na nating magkaibigan, nahihiya ka pa rin, napapakamot nitong salita habang isa-isang pinapangyayari. Nahihiya kasi kilala na ako na isang pulubi sa paligid, kahit na magbihis pa ako ng maayos, salita pa niya. Hindi bakit naman ganyan ang isipan mo? Kung nahihiya pala ako dapat hindi na tayo naging magkaibigan. Dapat di kita pinapapasok at pinatulog sa bahay ko. Sabi ko nga sa'yo, sa bahay ka na lang tumira. Saan ka ba natutulog? Tanong nito sa kanya nang may pagmamalasakit. Kung saan-saan lang, napapakamot niyang sagot. Oh, ikaw naman, ang kumain, ibibigay ko naman ang baon ko sa'yo kasi puro ka nalang tinapay. Ito lang ba ang nabibili mo sa mga napalamos mo? Grabe, saan ka bang lugar palagi? Wala sa loob na tanong nito. Bakit, patitigilin mo ba ako? Natanong niya. Sira, bakit ko naman gagawin yun? Masayang kasama si Cassandra at walang kaarte-arte sa katawan kaya nga tumagal pa ang kanilang pagkakaibigan kahit palom nitong isa lamang siyang pulube. Madalas niya itong abangan sa harap ng hotel at sinusundo at hinahatid pa niya. Alam niyang maraming nagtataka kung bakit parati siyang kasama ni Cassandra, pero ang kinalulungkot niya ay iyong napagtiisan na ito sa trabaho. Ma'am Cassandra, bakit po kayo nakikipagkaibigan sa beggar? Tanong ng isa sa mga empleyado doon. Hindi nito alam na lihim na itong pinagtatawanan ng mga kasamahang empleyado na noon ay palagi nitong ipinagtatanggol. Bakit naman hindi? Mabait naman siya. Ngumiti pa si Cassandra nang lingunin siya nito, ngunit nakita niya ang pagngiwi ng mga kausap nito at nang muli siyang humarap sa mga ito ay dagling nagbalik sa dati ang mga itsura. Muling napatingin naman sa kanya si Cassandra. Maya-maya ay nilapitan siya ng isa sa mga security guard ng hotel na yun at itinaboy siya. Hoy, umalis ka nga rito, hindi pwedeng pumasok ang mga pulube rito, sabi ng gwardiya. May hinihintay lang naman ako, hindi naman ako manggugulo. Simple niyang salita, ngunit itinulak pa rin siya ng lalaki. Hindi na, umalis ka, baka matakot pa sa'yo ang mga guest namin, sabi pa rin ng isa pang gwardiya. Ano ba, may hinihintay nga lang ako, sabi naman niyang muli, ngunit naging marahas ang dalawa, tinulak siya at yung isa ay bumunot pa ng baril. Hoy guard, ano ba kayo? Bakit tinututukan niyo siya ng baril? Patakbong lumapit si Cassandra sa kanila. Ipinababa nito ang nabaril ng isa sa mga gwardiya. Ma'am, ayaw kasing umalis, nanggugulo kasi siya, katuwiran ng isa sa mga ito. Shut up, nakita ko ang pangyayari. Masama bang mag-antay siya sa loob o kahit na dyan lang sa bakana ng pintuhan ng hotel? Hindi ko na kaya ang ganyang klaseng diskriminasyon na ginagawa nyo. May eskwelahan bang nagtuturo ng ganyan? Bakit parang ang dami na yata?
Mabilis na lumapit sa kanya si Cassandra at saka siya tinulungang tumayo. Mula ngayon ayoko nang mauulit ang mga ganitong pangyayari. Walang batas ang hotel na ito o kahit saan pang hotel na ipinagbabawal ang mga ganitong tao, okay? Malinaw ba? Giit pang tanong ni Cassandra. Ma'am, paano naman ang mga guest ng hotel natin? Matatakot sila sa mga ganyang klaseng tao at makikita kami ng mga mas mataas ang katungkulan sa inyo na pinapayagan ng pulubing tulad niyan dito, mapapag-alitan kami. Mas mahalaga ba ang pulubing yan kaysa sa trabaho nyo at posisyon? Mas mahalaga sa akin ang isang tao at pagpapakatao kaysa ano pa mang posisyon. Wala namang batas na matatanggal ka kapag nagmalasakit ka sa taong mas mababa ang katayuan sa'yo. Hindi pa man tumataas ang posisyon mo, hindi ka na marunong lumingon sa mas mababa sa'yo, tingin mo may chance ka pang ma-promote. Nakataas ang kilay na salita ni Cassandra, hinayla siya nito at inilalayan patungo sa isang restaurant ng hotel. Pinaupo siya nito sa isa sa mga table na walang tao, ito pa mismo ang naghila ng upuan upang makaupo siya. Sa puntong iyon, lalo pang lumaki ang paghanga niya sa dalaga. Nakikita niyang magiging mabuti itong asawa sa kanya. Kaya lang hindi niya alam na kung aayain niya itong pakasalan, papayag naman kaya ito. Isang bagay na nagpapakaba sa kanya. Nanlalamig ang mga kamay niya, kinakabahan siya, pero gusto na niya itong tanungin kung papayag itong magpakasal sa kanya. Maya-maya pa ay lumapit ang waiter at nag-order ito para sa kanya ng maiinom. Dahil may ilang buwan na rin silang parating magkasama sa apartment nito, alam na nito ang mga gusto niya. Hindi niya alam kung ano ang sa kanya nito, kung kaibigan lang o kaya ba siya nitong ituring na kasintahan. Ngunit nagulat silang pareho nang may mga taong tumayo sa harapan nila, dalawang babae na halos kay Darren nito at may mga kasamang lalaki. Iyong isa nakakapit pa sa braso ng isang lalaki. Well, nandito ka lang pala ate, sabi ng isa, tinapunan siya nito ng tingin mula ulo hanggang ang paa tapos ay muling bumaling sa dalaga na tinawag nitong ate. Oh, bakit nandito kayo? Di ba sabi ko wala akong time sa sinasabing dinner na yan, sabi ni Cassandra sa mga nakatayo sa harapan nila. Pero sa pulubing yan meron kang time na makipag-date, bulalas naman ang isa pang babae. Yung mga kasama nilang mga lalaki gusto na niyang sapakin na lang, pailalim kasi kung tumingin. Wala na kayong pakialam kasi mas matino ang kausapin itong taong ito na nasa harapan ko kaysa sa inyong makapatid ko. At yang nanay ninyo, pagsabihan nyo na huwag akong ibinebenta sa kung kani-kaninong taong kakilala niya, matapang na salita ni Cassandra. Nainis si Cassandra at tumayo na lang ito bigla. Tara na nga Leon, umalis na tayo, masama ang tanawin sa lugar na ito, sabi pa ni Cassandra. Ate, manager ka sa hotel na ito tapos ang palagi mong kasama ay isang pool ube. Ang dami nang nagsusumbong kay Papa kaya nga't inihahanap ka ng mama namin ng ipapakasal sa'yo nang magkanobyo ka na at hindi nauubos ang oras mo sa isang pool ube. Shut up, wala na ako sa poder ni Papa, matagal na. Nabubuhay ako sa sarili kong pawis at hindi ako umaasa ng kahit na ano sa inyo. Oh, paano na lang kung matanggal ka sa trabaho nang dahil sa pulubing yan? Mabubuhay ka ba ng pakikipagkaibigan mo sa kanya? Tanong ni Anna Parker, panganay ng papa niya sa ikalawang asawa. Oo nga naman ate Cassandra, nag-report na kay daddy ang head ng hotel at pinapawalang hindi nila gusto, nang away ka ng VIP na guest nang dahil sa pagtatanggol sa isang mababang employee. Ngayon naman, guard nang dahil sa isang pool ube, naiiling na sabi pa nito. Pinukol naman siya ng mga ito ng mapanuri at mapanghusgang mga tingin. Umalis na nga kayo, yun na lang ang nasagot ni Cassandra. Ate, are you a beggar's wife? Kasi daig mo pa ang asawa sa pagtatanggol sa kanya. Yes, I'm a beggar wife. Kung yun lang ang paraan para tigilan ninyo ako sa pangretorika man para lang lumaki ang impluensya ninyo sa lipunan, mas gugustuhin ko pang magpakasal sa kanya. Invited kayo ha, sabay talikod nila sa mga ito. Mabilis silang lumakad palayo at tuluyan nang ang nilisan ang hotel. Naglalakad lang sila sa kahabaan ng highway. Hawak nito ang isang kamay niya at hindi binibitawan, napapangiti tuloy siya at pakiramdam niya nanalo siya sa loto. Nasabi naga niya sa kanyang sarili na ito na ang babaeng ihaharap niya sa altar at makakasama niya sa kanyang buhay. Bigla na lang itong napahinto at napabitiw sa kanyang kamay. I'm so sorry. Alam mo, hindi ko naman sinasadyang gawin yun. Sorry talaga, ayoko sanang magalit ka sa mga sinabi ko kanina. Sorry kung ginamit kita.
Sorry kung nasaktan kita, naluluhang salita ni Cassandra. Napatingin siya sa ibang direksyon. Gusto na niyang maiyak, sobra naman ng babaeng ito, naisip niya. Hindi niya akalaing manghihingi pa rin ng tawad sa mga nangyari kanina. Ba't ka nagsusorry? Kasi ginamit kita sa isang kasinungalingan. Sorry, alam kong kawalan ng manners yun. Hindi kita dapat dinala sa gulo ng buhay ko. Naiiyak na pinunasan nito ang butil-butil na likido sa gilid ng mga mata. Pero kung ayaw mo akong pakasalan, okay lang naman sa akin. Hindi naman kita pipilitin, biglang nasabi nito, isang bagay naman na lalong nagpatalas puso niya. Napatingala siya sa langit, gusto niyang pasalamatan ng Diyos. Tila yata hindi na siya pinahihirapan pa. Kanina lang ay inisip niyang baka tanggihan siya nito kapag inalok niya ito ng kasal o magtapat siya ng damdamin. Sigurado ka, gusto mong magpakasal sa akin? Tanong niya. Oo, sana mas gusto kita kaysa sa ibang lalaki. Matagal ka nang nakikitulog sa apartment ko pero hindi mo naman ako sinamantala. Magalang kang lalaki, kahit na ganyan ka, may respeto. Alam kong magiging maayos pa rin ang buhay ko kasama ka. May kaunti naman akong ipon kaya tingin ko, kahit na matanggal ako sa trabaho, mabubuhay naman tayo. Tsaka, ano bang masama sa pagkalkal ng basura? Lilinis pa ang paligid, napaismed ito, ngunit hindi na nila napigilan ang mapabuntong tawa sa isiping magkakalakas makasama lang siya na inaakala nitong pulube. Nagpakasal nga sila ng lihim, 1 linggo matapos ang insidente at naayos ang lahat ng kailangan nila sa isang West na kakilala ni Cassandra. Sila nagpakasal at isang kaibigan ng West ang naging saksi ng kasalang iyon. Ngunit hindi akalain ni Cassandra na magsusumbong ang kaibigan ng West na nagkasal sa kanila sa ama ni Cassandra. Naroon na sila sa apartment ni Cassandra at yun ang unang gabi nila bilang mag-asawa. Ayaw sana niyang gawin iyon na hindi pa siya tunay na kilala ni Cassandra. Gusto sana niyang ipagtapat na ang lahat sa dalaga, total naman ay ikinasal na sila para naman hindi alipustahin ang asawa niya. Ngunit anumang iwas niya ay hindi na niya magagawa. Lumabas si Cassandra ng bagong palaygo na. Nauna siyang maligo kaya hindi niya alam na magsusuot ito ng isang damit na talagang hindi na yata niya makakayang tanggihan. Hindi niya akalaing may itatagong pagkatang dalaga, simple lang kasi itong palagi kaya naman nagulat siya na magsuot ito ng kaakit-akit na pantulog. Bakit ganyan ang suot mo? Nanlalaki ang mga mata niyang naitanong sa asawa na niyang si Cassandra. Ha, napanganga naman ito at napataas ang kilay. Bakit? Ano bang gusto mong isuot ko ngayon? Pajama o kaya duster ni Aling Maria doon sa may tindahan, taas ang kilay at kunot ang noo nitong nakasimangot sa kanya. Galit ka ba? Nauutal yata lagi siya, para bang hindi kasi siya makapaniwala na gagawin iyon ang babae. Akala niya kasi ay hindi nito paghahandaan iyon. Nakakainis ka naman kasi, panira ka ng moment. Hindi mo ba alam na ilang beses kong in-modify ang pagsusuot ko ng ganito kasi gusto kong maging memorable ang unang gabi natin. Hindi tayo tulad ng iba na sa ibang bansa pa maghahanaman kaya gusto ko masaya tayo ngayong gabi, tapos parang gulat na gulat ka sa suot ko, inis na tinalikuran siya ni Cassandra. Napalunok na lang siya ng ilang beses ng laway niya at nang huli niya itong pagmasdan kahit na nakatalikod kita pa rin niya ang kaakit-akit na alindog nito. Hindi pa rin niya mapaniwalaan na mamahalin siya nito. Kahit na isa lang siyang pulube, isang pulube na inayusan niya at dinamitan at ni minsan hindi nito ipinaramdam sa kanya na mababa ang pagkatao niya. Naluluha niya itong niyakap mula sa likuran nito. Nadam naman ng asawa niya ang mga luha niyang pumapatak sa balikat nito. Napaharap tuloy si Cassandra. Oh, bakit? Napahawak ang dalawang palad nito sa kanyang mga pisngi at iniangat ang tingin niya. Kitang-kita nito ang mga luha niya. Sorry na, hindi ko naman sinasadyang sigawan ka. Sige na, magpapalit na ako ng damit. Ayaw mo ba ng agresibo ako? Sige, sisimplehan ko na lang bukas ng gabi pero ngayon ito muna, nagkanda haba ang uso nitong humirit pa. Napabunghalit na lang tuloy siya ng tawa. Ang iyak niya kanina nang dahil sa tuwa ay napalitan naman ng malakas na tawanan, isang tawanan dahil sa nag-uumapaw na kaligayahan. Sinunggaban na niya ito ng halik sa mga labi at ang gabing iyon ay pinagsaluhan nila ng ubod ng tamis at ligaya. Siya na yata ang pinakamaligayang pulubi sa balat ng lupa dahil sa napaibig sa kanya ang isang babaeng may mabuting puso, mahal na mahal siya nito at ramdam na ramdam niya iyon. Hindi nito tiningnan ang antas at katayuan niya sa buhay kaya naman nararapat lang na ilagay niya si Cassandra sa isang pedestal. Alam mo,
Love, ikaw ang babaeng higit pa sa mga babaeng tingin nila ay higit sila sa'yo at ang palad ko na maging asawa mo, sabi niya. Ngunit hindi na iyon inalintana pa ni Cassandra. Ako ang pinakamaligayang beggar's wife, nakangiti nitong sabi sa kanya at lalo pang humigpit ang katawan nito sa pagkakayakap sa kanya. Hindi ka ba nagsisisi na isang pulubi ang pinakasalan mo? Hindi. Hindi kahit nakititing. Kahit na ano pang itsura mo at ano pang katayuan mo, minahal natin ang isa't isa na puno ng respeto. Sa iba siguro isa itong kalokohan kung masama ka namang tao. Pero ilang ulit ko namang napatunayan na mabuti ka at mapagkakatiwalaan, sabi pa ni Cassandra. Isang bagay na ikinatakot naman niya. Paano kung malaman nito ang tunay niyang pagkatao? Paano kung malaman nito na isa siyang mayaman at nagpapanggap lang na pulube? Kinabukasan, bigla na lang bumukas ang pintuan nila sa kanilang apartment. Magkayakap pa silang natutulog. Napabangon sila dahil sa pagpasok ng mga tao sa loob ng bahay nila. Sino kayo? Tanong ni Cassandra. Sino kayo? Tanong din niya. Napayakap sila sa isa't isa. Ikaw, sino kang pulubi para yakapin ang ganyang ang anak ko? Dumadagundong ang boses ng ama ni Cassandra na si Mr. Lorenzo. Papa, bakit pa kayo naririto? Tanong ni Cassandra. Para kunin ka sa pulubing yan. Ang lakas ng loob mong kunin ang anak ko ng ganon-ganon na lang. Papa, kinasal na kami at may nangyari na rin sa amin, sabi pa ng dalaga. Tumahimik ka, sabay kumpas nito sa mga tauhan. Naglapitan naman ang mga tauhan nito at tinutukan ng baril si Leon. Huwag, sasama na lang ako. Huwag niyong saktan ang asawa ko. Mabilis na hinablat ng ama nito si Cassandra, hindi man lang siya pinagsalita ng mga ito. Cassandra, hintayin mo ako. Babawiin kita, sigaw niya habang tumatakbo at hinahabol ang sasakyan. Agad na siyang tumawag sa mga tauhan niya na sundan ang sasakyan ng mga ito. Lingid sa kaalaman ni Cassandra, naroon lamang ang tauhan niya sa paligid. Umalis na rin siya kaagad at bumalik sa kanyang mansyon. Inuwi siya sa mansyon nila ng kanyang papa. Umiiyak man siya dahil ayaw niyang malayo kay Leon na asawa na niya, wala siyang magawa kundi ang sumama. Ayaw niyang patayin ang kanyang papa si Leon o saktan man lang. Papa, huwag na. Huwag niyong sasaktan si Leon. Wala siyang kakayahang labanan kayo. Isa lang siyang simpleng tao, sigaw niya sa kanyang papa at sa lahat ng mga taong naroon. Naroon ang kanyang stepmom at mga kapatid sa ama maging ang mga lalaking nobyo ng mga ito. Kinakailangan mong magpakasal kay Lucas Howard, sambit ng kanyang ama. Braganza, tanong niya. Naalala niya kasing ganoon ang apelyido ni Leon kaya naman tahasan siyang tumutol. Ayoko pa. Braganza ang apelyido ng asawa ko. Ayokong magpakasal sa kahit na kanino. Ngunit malakas na sampal ang tumama sa kanyang pisngi mula sa kanyang stepmom. Gulat siyang napatingin. Agad ni hindi niya ininda ang malakas na impact ng pagkakasampal nito sa kanya. Bakit mo ginawang magpakasal sa isang pulube? Bakit po, pulubi man o kahit ano pa, tao siya. Mabuting tao, hindi gaya ninyo na gusto nilang akong ipakasal sa mayaman para magkapera kayo. Kaya ba ate, mas ginasto mo na lang na maging beggar's wife, yaksig anda naman ang isa sa mga kapatid niya. Mas matino siya kaysa dyan sa lalaking katabi mo. Palagi kong nakikita yan na iba-ibang mga date sa hotel namin, sabi naman niya sa kanyang kapatid. Papa, mama patigilin niyo nga siya. Isang beggar's wife. Ew. Ilang araw pang nakakulong si Cassandra sa kanyang silid habang ang mga magulang niya ay isinusubo siya. Kaya lang mayroong nagpakalat na si Cassandra Avra ay isa ng beggar's wife kaya naman lahat ng tanungin ng mag-asawa ay umaayaw ng magpakasal maging si Lucas Howard ay umatras sa sinasabing pagpapakasal nito. Paano na po yan? Wala nang mayamang gustong magpakasal kay ate Cassandra. Nakakainis. Ayoko pong pumalit sa kanya para magpakasal ha, sabi ng bunso sa magkakapatid na si Clara Wilson. Tumahimik nga kayo, lalo tuloy sumasakit ang ulo ko. Lalo na kapag nalaman ng papa ninyo ang malaking halaga na nadispalko ko sa kumpanya. Kapag nagkataon, isa sa inyong ibebenta ko, sabi pa ng stepmom ni Cassandra. Bakit wala na bang gustong magpauto sa inyo? Mabuti naman kasi hindi ko na kailangan pang magpakasal sa kahit na sino, marin ngunit paanas lang nasagot niya sa mga ito. Ikaw ba ang nagpakalat na ikinasal ka sa isang pulube? Hindi. Pero salamat sa taong iyon, makakaligtas ako sa impyerno, sabi pa niya sabay talikod.
Nasaan naman kaya ang beggar na yun matapos niyang pagsa, saan ang katawan mo sa loob ng isang gabi? Tingin mo ba, ate, tama ang ginawa mo? Isang malaking katangahan. Kung hindi niyo ako kinuha, kung hindi ninyo pinakialaman ang buhay ko, masaya sana kung kasama siya. Wala siyang kakayahanan, alam niyo yan. Ano bang laban ng isang tulad niya sa inyo? Alam ko kahit gusto niya pero paano at saan siya magsisimula para iligtas ako o hanapin ako? Ang sama ninyo. Sigaw pa niya at tuluyan na ngang tumakbo palayo sa lahat. Kinabukasan, nalaman na lang niya na nakatakda na ang kasal niya sa susunod na araw. Hindi niya alam kung sino pang tanga ang pumatol sa kanya matapos malamang nagpakasal na siya at nakipagtagisan pulube. Sino na naman kaya ang nabola ninyo? Walang gana niyang tanong habang nasa harapan sila ng mahabang lamesa, nakahain ng masasarap na pagkain at ang ayaw niya sa mga ito hindi man lang ibigay sa mga tagapagsilbi ang mga labis, masama ang ugali ng kanyang stepmom, maramo sa mga tagapagsilbi, hayop pa yata ang turing, malayong malayo sa kanyang mama. Si Ethan Carter. Mas mabuti nga kasi yun daw sa lahat ng mga CEO na tagapagmana ang pinakamagaling na CEO at malapit nang maging chairman yun ang balita tinanggihan lang daw muna nito ang posisyon dahil abala pa sa ibang bagay. Kitang-kita niya ang malawak na pagkakangiti ng kanyang stepmom at malungkot siyang nahawahan na ng kasamaan ng ugali nito ang kanyang papa. Nakakahawa pa lang kasakiman at kasamaan ng ugali. Sana man lang papa kahit na konti, naalala mo pa ang kabutihan ng mama ko. Wala sa loob na sabi niya at masama ang tingin na ipinukol niya sa papa niya. Cassandra, sumusobra ka na at kayo hindi sinong amang ipagbibili ang sariling anak sa isang mayamang hindi ninyo kilala. Galit niyang wika bagamat dumaratal ang sakit sa kanang puso. Ayaw sana niyang napagsalitaan ang kanyang ama. Tung gusto mong makasama iyong pulube. Pabagsak na binitawan ni Mr. Lorenzo ang kutsara at tinidor na hawak nito. Umalis ka na lang sa harapan ko. Sigaw ng kanyang ama. Umiiyak siyang tumayo at umalis sa hapagkainan na yun. Ayaw man niya, pero parang wala siyang matatakbuhan, para bang walang ibang magagawa kundi ang harapin na lang niya ang kapalaran niyang magpakasal na naman sa ibang lalaki. At nakakatawa pa noon, sa isang Ethan Carter na naman siya ikakasal. Halos hindi matigil ang paglandas ng mga likido sa kanyang mga mata. Kung noong una siyang kinasal, tuwang-tuwa siya at nag-uumapaw sa saya ang puso niya. Ngayon daig pa niya ang tila haharap sa isang kamatayan. Pakiramdam na niya'y bibitayin na siya. Iyon na ang araw ng kamatayan niya. Iyon na ang araw na mawawalan na siya ng buhay. Ilang oras na lang at ihahatid na siya sa simbahang pagkakasalang sa kanya. Lahat ng mga mayayamang tao at halos buong angkan ng mga obres ay naruroon. Alam ng buong kamag-anakan nila ang ginawa niyang pagpapakasal sa isang pulube kaya naman tampulan siya ng usap-usapan. Dinig na dinig din niya ang mga bulong-bulungan ng mga tao doon pa lang sa kanilang mansyon. Nagulat siya na isang private helicopter pa ang dumating doon para lang sunduin siya. Nanlalaki ang mga mata ng lahat ng mga taong nakakita. Hindi nila alam na ganoon kagrande ang kasal na ihahandog sa kanya ng lalaking pumayag na magpakasal sa kanya. Grabe ang owaha. Hindi ba alam ng lalaking yun na may nakona na kay ate at isang beggar yun, nakataas ang kilay na sabi ng isa sa mga kapatid ni Cassandra. Narinig niya iyon kaya naman tinapunan niya ito ng masamang tingin. Matapos ang ilang oras na pagbiyahe ay sa hotel na muna siya dinala ng mga taong inutusan ng mayamang lalaki. Hindi maunawaan kung ano naman ang pumasok sa ulo ng mayamang iyon at kahit na may pangit na siyang reputasyon ay ninais pa rin siyang pakasalan nito. Hanggang sa mga oras na yun, takot at galit pa rin siya. Ayaw niyang magpakasal sa ibang lalaki dahil mahal na mahal niya si Leon, kahit pa sabihing isa itong pulube. Kaya lang, pinagbantaan siya ng kanyang ama at stepmom, papatayin nila si Leon na asawa niya kapag hindi niya itinuloy ang pagpapakasal sa mayamang Braganza. Sa beach resort pala ang kasalang gaganapin. Iyon ang naaalala niyang pangarap nila ni Leon, ang beach wedding. Hindi niya akalaing ibang Leon pala ang magtutuloy ng pangarap na iyon. Pero ano pang saysay, wala na rin namang halaga ang lahat para sa kanya. Ang bilis ng mga pangyayari. Lahat ng bisita ay mabilis na nadala sa lugar na yun. Nagulat tiningnan mo, pati mga kasamahan niya sa hotel ay naroon. Nakaupo rin ang lahat ng mga kamag-anak niya, may mga taong hindi niya pakilala na sa tingin niya ay mga magulang ng lalaking pakakasalan niya. Ngunit napahinto siya sa paglalakad sa pulang carpet nang may makilala siyang grupo ng mga kalalakihang nakaupo rin sa isang row ng mga upuan para sa mga bisita.
Nagtataka siya at napakunot ang noo niya, muli niyang nilinggan ang paningin niya sa mga ito. Napahinto siya at binalikan na ang raw na yun. Napatingin tuloy ang lahat kung bakit siya huminto. Kilala ko kayo, hindi ba? Masasamang tao kayo, tanong niya sa 5 lalaking naroon. Po, baka kamukha lang namin, ngayon ka lang namin nakita, sabi ng mga ito at halos hindi makatingin sa kanya. Nagpatuloy na siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa unahan kung saan naroon ang magkakasal sa kanila. Nanlaki ang mga mata niya nang makilala niya ang magkakasal sa kanila. Kunot ang noon niyang tiningnan ng mabuti ang judge ngunit umiwas ito ng tingin sa kanya. Napapabaling leeg niya at bahagyang iginalaw ang ulo niya. Hindi naman siya asiwa sa gown niya dahil maganda at komportable naman siya sa ipinasuot sa kanya, at ang hawak niyang bouquet ay mga paborito niyang bulaklak tulad ng sunflower at white daisy. Nakahanda na ba ang babaeng pakakasalan ko? Tanong ng isang boses sa likuran. Grand entrance itong dumating doon, kaya lang nakasuot siya ng kasuotan niyang pangpulob. Napalingon ang lahat sa lalaking nagsalita. Nakilala pa siya ng papa ni Cassandra at tinangka nitong tumayo at salubungin si Leon, ngunit maagap ang mga bodyguards ni Leon na napigil ang malapitan ang kanilang amo. Anong ibig sabihin nito? Pool ube, balak mo bang pigilan ang anak ko sa pagpapakasal niya? Papa, huwag po, mahal ko siya, sasama ako sa kanya, sigaw naman bigla ni Cassandra at patakbo siyang yamakap kay Leon. Niyakap din naman siya nito ng mahigpit. Cassandra, my love, sabi rin ni Leon. Lumayas ka rito, sabi naman ng stepmom ni Sandra, ngunit napatayo ang isang mayamang ginang. Iyon pala ang ina ni Leon. Anong karapatan mong palayasin ang groom? Siya ang anak ko, siya ang lalaking magpapakasal kay Cassandra, sabi ng mama ni Leon. Gulat na gulat ang buong angkan ni Cassandra at halos himatayin ng stepmom niya. Maging si Cassandra ay nagulat, nanlalaki ang mga mata niyang napailing. Nagulat siya na napakagwapo na nga ni. Wala na ang maitim nitong ngipin, naiwan na lang ay marumi nitong kasuotan. Totoo ba to, Cassandra? I'm so sorry, hindi ko nasabi sa iyo ang lahat, mahinang salita ni Leon. Sandali, naitaas pa niya ang isang palad niya sa harap ng mukha ni Leon. Huwag mo akong susundan, sabi niya sabay lakad ng mabilis, hawak pa niya ang palda ng gown na suot niya. Halos patakbo siyang umalis sa malaking venue kung saan sila ikakasal. Nagkaingay ang buong lugar na yun at tanging kampo lang ni Cassandra ang walang alam sa mga pangyayari. Naiwan namang malungkot si Leon, natatakot itong baka kung saan siya mapadpad. Sundan mo siya. Ibig sabihin ng huwag mo siyang sundan mo siya, sabi ng ama ni Cassandra na nahimasmasan na sa mga nangyayari kaya naman mabilis nang tumakbo si Leon para sundan siya. Nagtatakbo naman siya hanggang sa makarating siya sa dalampasigan. Ang akala niya siya si Cinderella at sa ilang sandali lang ay mawawala ang lahat. Hindi siya makapaniwala na ang pakakasalan pala niya ay isang prinsipeng nagpapanggap na palaka. Inis at galit ang magkahalong emosyon niya ng mga sandaling iyon. Napatukod ang mga kamay niya sa kanyang mga tuhod. Hinihingal man siya pero mas naunang pamatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Cassandra, I'm so sorry, sigaw ni Leon nang maabyutan siya nito sa dalampasigan. Magpapakamatay ka na ba dahil lang sa nagsinungaling ako sa'yo? Hindi mo ba ako kayang patawarin? Bakit naman ako magpapakamatay? Para saan at para ano? Kaya nga tayo na, ituloy na natin ang kasal, lumakad pa ito palapit sa kanya. Bakit mo ako niloko? Alam mong ayokong makapag-asawa ng mayaman dahil ayokong matulad sa mama ko. Buong buhay ko nakita kong malungkot ang mama ko hanggang sa mamatay siya, malungkot pa rin siya dahil sa papa ko, wala nang inatupag kundi ang negosyo at ang magpayaman, naiiyak pa niyang sabi. Pero hindi naman kami pareho ng papa mo, iba ako. Ibang buhay ang ipaparanas ko sa'yo, ipinapangako ko, magiging masaya tayo sa bawat oras at araw ng buhay natin. Patawarin mo ako at magsimula tayong muli. Paano kung gusto kong manatiling the beggar's wife? Kaya mo bang iwan ang kayamanan mo para sa akin? Nakapamewang na tanong niya sa lalaking asawa na niya. Kaya ko, mayabang nitong sagot. Nakaya ko nga ng ilang buwan, basta kasama kita, lahat magagawa ko. Pero maaatim mo bang mawalan ng trabaho ang maraming tao? Isa akong CEO and soon-to-be chairman ng korporasyon namin, kapag hindi itinuloy iyon, si Lucas Howard ang hahawak ng kumpanya namin, lahat ng mga tauhan kong umaasa sa akin mawawalan ng trabaho. Maaatim mo ba? Kung oo, tara na,
Tumakas na tayo at maging beggar habang buhay, sabi ni Leon na determinado sa mga sinasabi nito. Humihingi ka ba talaga ng tawad o namamonsensya? Nakapamewang na tanong naman niya. Natawa naman ng malakas si Leon. Nakita na naman niya ang napakagandang mukha ni Cassandra na alam niyang hindi makakayang gawin ang bagay na yon. Alam niyang hindi nito maaatim na mabuhay sa kagustuhan nito lalo na kung alam nitong may mga tao siyang masasagasaan. Magpapakasal ka nga sa iba para lang hindi ako patayin ng papa mo kaya nga lumantad na ako at ako na ang magpapakasal sa isang beggar's wife ikaw pa ang nagpakalat nun. Oo naman, baka kasi may makaagaw pa sa'yo, sambit ni Leon at niyakap siyang bigla. Hindi na rin ito nakatitiis at hinalikan siya ng buong diin. I miss you so much, my love, sabi pa nito sa kanya. Ikaw kasi ang tagal mo, sabay palo niya sa asawa. Hinihintay kita. Akala ko hindi mo na ako mababawi. Naiyak na siya ng tuluyan. Natakot din kasi siyang makasal siya sa ibang lalaki. Mahigpit na lang siyang niyakap ni Leon para maibsan ang takot na iyon sa puso niya. Nakita na lang nila ang lahat ng mga bisita na nagpapalakpakan dahil natutuwa na nagkaayos na sila. Matapos ang seremonya ng kanilang kasal sa beach resort na yun at naging malinaw na nga ang lahat sa kanila, maging sa ama at mga kapatid ni Cassandra. Hiyang-hiya ang mga ito sa ginawa nilang pagtrato kay Leon. Humingi ng tawad sa kanya ang mga magulang ni Cassandra, maging ang mga kasamahan nito sa hotel. Nakilala naman ni Cassandra ang ilang kalalakihan na naroon na siyang bumugbog kay Leon sa lugar ni nila kaya nalaman ng dalaga na lahat talaga'y plinano niya para lang mapalapit sa kanya dahil hindi kailanman ikinahiya ni Cassandra na nakasal sa isang pool-ube at tinawag na the beggar's wife kaya naman naantig na rin ang puso ng mga magulang ni Leon. Ipinagtapat niya sa mga magulang ang mga ginawa niyang pagpapanggap bilang isang pool-ube para mahanap ang kanyang dawan isang babaeng nais niyang makasama na alam niyang siya ang tunay na minamahal at hindi ang pera nila. Napatunayan naman ni Leon ang bagay na iyon nang magawang magpakasal ni Cassandra sa kanya at ibigay ang sarili nito nang walang pag-aalinlangan. Mahal niya si Cassandra at ipinapangako niya sa kanyang sarili na hindi niya ipaparanas ang mga bagay na kinatatakutan nito. Matapos ang kanilang kasal, magkasama muna silang nagtungo sa Palawan. Namasyal sila roon dahil noon ay nabanggit nito sa kanya na nais nitong malaibat ang buong Palawan doon na rin sila muling nag-honeymoon. Nang makabalik na sila sa Maynila at maging normal na ulit ang lahat, 6 na buwan na naman ang lumipas. Simula nga rin ang mag-resign ito sa trabaho dahil nalaman nilang buntis na ito ay palagi siya nitong inaasikaso para itong alalay niya na palaging nakasunod sa kanya. My love, hindi ka ba magpapahinga? Tanong niya sa kanyang asawa. Hindi, bakit naman ako pagod? Okay lang ako rito sa office mo. Tsaka love, gusto kong magpalagay ng extension dito sa office mo yung banda roon tapos ay papalagyan ko ng kusina para makapagluto ako kahit nandito tayo para hindi naman panay pagkain sa labas ang kinakain natin, sabi pa nitong na nagkanda haba pa ang nguso. My love, ano ka ba? Balak mo bang dito sa opisina ko tumira at talagang magpapalagay ka pa ng kusina? Kwarto na matutulugan gusto mo? Napatawang tanong niya sa asawa. Pinaningkitan siya nito ng tingin, umiiral na naman ang katarayan nito sa kanya. Tumayo at marahang lumapit sa table niya kung saan naman siya naroon pabagsak nitong inilapag ang kamay sa ibabaw noon kamantak naman siyang mapamura, nagulat siya sa ginawa nito. Nagtataka niyang tining-ala ang asawa niya, galit ang tingin nito sa kanya. Bakit? Huwag kang pabulol-bulol dyan. Bakit? Naiinip ka na bang kasama ako rito sa opisina mo? Tanong nito sa kanya na tila ba umuusok ang ilong sa pagkainis sa kanya. Ha, napakamot naman siya sa batok. Anong pinagsasasabi mo? My love naman, sabi naman niya na tumayo na at saka inakbayan ang asawa. Sabi mo hindi mo ipaparanas sa akin yung buhay na palaging malungkot at naghihintay lang sa pag-uwi mo sa bahay. Sabi mo bawat oras at araw-araw magkasama tayo. Pabigat na ba ako sa'yo? Nakakagulo na ba ako? Sige, aalis na ako. Inalis nito ang kamay niyang nakaakbay sa mga balikat nito at tumalikod na lumabas ng opisina, ngunit maya-maya ay nagbalik. Huwag mo akong susundan, sanggol pa nito sa kanya. Natatawa naman siyang lumakad patungo sa pinagsasabitan ng jacket niya at kinuha iyon. Kinuha na rin niya ang blazer ni Cassandra nangingiting lumabas upang sundan ang asawa niyang nagmamaktol na naman. Kailan lang nang malaman nilang nagdadalang tao na ito kaya naman parati itong makulit, naisip niya at sabi rin ng ilang kakilala nila na si raw ang napaglilihi nito. My love, nandito ang kotse ko, tawag niya sa asawang mabilis na naglalakad.
Sumakay siya sa kotse nang hindi siya pansinin ng asawa. Ewan ko sa'yo, nakangusong tawag nito sa kanya. My love, makakasama sa'yo yan, sigaw pa niya habang marahang pinapaandar ang kotse niya. Nang huminto si Cassandra ay tuloy na rin niyang itinigil ang sasakyan. Sakay na my love ko, sigaw na naman niyang muli. Sumakay naman ito ngunit tahimik pa rin at hindi siya pinapansin. Naisipan niya itong dalhin sa luneta kung saan maraming mga pulubi at mga batang tila wala ng tirahan ng nakatambay doon. Bakit mo ako dinala sa lugar na to? Tanong naman ni Cassandra. Wala lang, naalala ko lang na lagi tayo dito dati. Oo nga, naalala ko rin, binigyan mo pa ako ng palamig at saka tinapay na pipet, sabay pa silang tumawa. Nakita niyang nawala na ang inis nito sa kanya kaya naman kinabig na niya ang kanyang asawa at pinasandal sa balikat niya. My love, I love you, sabi pa niya. My love, I love you too, sagot nito sa kanya tapos tumayo si Cassandra at nagsisigaw. I am a beggar's wife. Alam niyo po pulube ang asawa ko, sigaw pa nito habang isa-isang sinasabi sa mga taong naroon din ang mga salitang iyon. Yan po siya, pulubi po yan dati pero ngayon po kami naman po ang magbibigay sa inyo, at dinukot ni Cassandra ang marami niyang pera. Isa-isang binigyan ng pera ang mga tao roon na alam nitong wala na ring natutuluyan kaya naroon at naghihintay ng mga taong magbibigay sa kanila. Natapos ang araw na yon at umuwi silang masaya. My love, ang buti talaga ng puso mo. Proud ka pa talaga na beggar wife ka, nakangiting sabi niya. Bakit? Hindi ko naman kinakayang minsan naging asawa ko ang isang lalaking nagpanggap lang palang pulube, sabi pa ni Cassandra. My love, sana lang magmana na sa'yo ang mga magiging anak natin, gusto kong maging tulad mo silang may mabuting puso at kalooban, hindi nang-aapi ng kapwa at may paninindigan, sabi pa niya at muling niyakap pang asawa niyang si Cassandra. Salamat, I love you my beggar, nakangiti nitong sabi sa kanya at hindi niya namalayang nakatulog na pala ang babaeng sumasagip palagi sa buhay niya ang matapang na babaeng nagpatibok ng kanyang puso ang akala niya'y hindi na siya makakatagpo ng babaeng kagaya ni Cassandra na mamahalin siya sa kabila ng kanyang ano at estado sa buhay kaya't ngayong natagpuan niya na ito ay nararapat lang na ibigay niya rito ang buhay na masaya at payapa pinapangako niya sa kanyang sarili na kailanman ay hindi niya ito pabayaan at sasaktan hinalikan niya sa noo ang kanyang asawa at sinabayan na rin niya itong matulog na may ngiti sa mga labi. Wakas. Turn Nanvat. Ethan Carter, Sophia Green, William Carter, Matthew Carter, Rose Hamilton, Anna Parker, Clara Wilson, Nathan Spencer, Lucas Howard.